Ayan po mga kapita, isang magandang oras po sa lahat. Welcome po sa aking channel. Ito po maganda kong pag-usapan po at reaksyonan po mga kapita. Tila nagkulang ata ng mga testigo at ebidensya ito kong prosecution team ng House of Representatives po mga kapita. Patungkol pa rin ito sa impeachment trial po ni Vice President Sara Duterte na mag-uumpisa po mga kapita ngayong July 6. Okay? Mantakin nyo mga kabida, kahit na po outside na po doon ho sa impeachable action po ng Vice Presidente, isinama pa rin mga kabida, po. Okay? Inimbita po nila mga kabida yung isang sheriff, okay, na sinuntok po ni Vice President Sara Duterte nung siya po ay mayor pa po ng Davao City way back 2011 po mga kabida. Ang tagal na po doon. Okay, tsaka pangalawa po, hindi naman po sakop dun ho sa kanyang impeachable offense mga kabida, yung sinuntok po ng Vice Presidente yung isang court sheriff dahil lang po mga kabida sa demolition na nangyari noong 2011 diyan sa may Agdao, Davao City po mga kapida. Okay? Eto, babasahin ko muna ito kong article ng News 5 po Okay? Ipapatawag ng prosecution. Alright? Ito yung kanila hong headline po Inilista si Abby Andres, ang court sheriff na sinapak ni Vice President Sara Duterte sa Davao City noong 2011 bilang testigo ng House Prosecution Panel para sa impeachment trial ng BC. Ayon. Nangyari ito sa isang demolition noong nagsilbi pa si Duterte bilang Davao City Mayor. Base sa pre-trial brief ng prosecution, isinama si Andres para patunayang may tendency to inflict violence umano ang bise. Ayun, yun yung gusto nilang palitawin po mga kabida, na ang Vice Presidente meron pong tendency to inflict violence. Okay? Kahit isang beses lang po nangyari yun. Tsaka pangalawa, hindi naman po basta-basta na nanapak po ang Vice Presidente during that time Ang mayor pala, Mayor pala siya nung panahon na yon. Ito kung si Sara Duterte mga kabida kung wala dahilan. Alright? Okay, tuloy tayo. Sa ilalim ito ng impeachment article ng grave threat o pagtatangka umano ni VP Sara sa buhay ng ilang opisyal. Ito yung sinasabi po nila mga kabida na meron po siyang banta, o nagbanta daw ang Vice Presidente laban ho sa pamilyang Marcos. Okay? Kay President Marcos, First Lady Lisa Marcos, at maging kay dating House Speaker Martin Romualdez po, mga kabida. Okay? Na kanya daw ipapatay. Okay? Kung sakali man po. Okay? Meron pong mangyayari po sa kanya, mga kabida. Alright? Now, ang tanong ko lang po dito, naubusan na ba ng mga testigo? At saka ebidensya po itong prosecution panel po, mga kabida. Kaya, inilista po nila ito kung si Abby Andres. Ang tagal na yon, mga kabida. Diba? Tsaka pangalawa po, hindi po sakop po, ng impeachable offense po. O impeachable act po ng Vice Presidente po, mga kabida. Yung nangyari po noong unang panahon na ang Vice Presidente nagsilbi bilang mayor po ng Davao City, mga kabida. Diba? Oh, hindi po sakop yun. At saka malinaw po mga kabida. Okay? Kaya nga, nasa trial ngayon, ang Vice Presidente because yung mga action po niya, because yung mga action niya mga kabida bilang Vice Presidente ay in question, Okay? And since ang Vice Presidente po ay isang impeachable official, kaya nandito po tayo ngayon. Okay? Haharap po ang Vice Presidente mga kabida sa isang pagdinig dyan po sa impeachment court. Okay? At lahat ng mga bagay na mangyayari
dyan sa loob ng impeachment court, mga kabida, ay patutunayan po, mga kabida, okay? Kung ang mga actions ng Vice Presidente, ay may tuturing bang impeachable acts. Alright, mga kabida. Okay? Yan yung purpose kung bakit andyan po yung impeachment trial. Okay? Mangyayari po ito simula July 6, 2026 po, mga kabida. Hindi kung ano po yung mga nangyari noong unang panahon. Okay? Nung panahon pa po na hindi pa Vice Presidente ang si Sara Duterte, mga kabida, po. Diba? Ang impression tuloy dito nagkulang po ng witnesses po, mga kabida. Tsaka ebidensya po itong prosecution team. Okay? Hindi naman po, in one instance, i-conclude na natin, mga kabida, na yun talaga yung behavior po ng Vice Presidente, po. Okay. Kahit na siguro yung iba po dyan sa prosecution, may mga dark side po, mga kabida, po. Okay? Siguro iba po sa kanila dyan, nanapak na rin. Okay? Most probably. Okay? Nung sila po ay hindi pa politiko, mga kabida, o di kaya nung politiko po sila, po, mga kabida. Okay? Pero it does not mean na yun na po yung kanilang behavior po. Okay? Yun na yung ugali po nila, po, mga kabida. Diba? Ngayon, ang gusto po nilang patunayan po dito na meron pong tendency to inflict violence po, mga kabida, ang Vice Presidente. Sa isang pangyayari, mga kabida, okay, noong 2011, na meron naman ding rason kung bakit nagawa po ng Vice Presidente yun, mga kabida. Okay, malinaw po yung instruction ng Vice Presidente during that time. Malinaw po ang instruction po ni Sara Duterte during that time, mga kabida, sa isang sheriff, court sheriff, na wag mo nang ituloy ang demolition hanggat wala po siya. Tsaka pangalawa, dadating po ang mayor during that time, mga kabida. Wala. Hindi po nagpaawat, mga kabida. Sinimulan po ang demolition hanggang nagkaroon po ng gulo, mga kabida, sa pagitan po ng demolition team at itong mga residente po doon, Kaya nung naabutan po ng mayor ni Sara Duterte during that time, mga kabida, yun na, nagkagulo. Kaya napasugod po ang Vice Presidente kay Andres at yun sinapak po, mga kabida, po. Yun yung dahilan. Hindi po dahil meron pong tendency to inflict violence po ang Vice Presidente po, mga kabida. Tsaka unang beses lang po yun nangyari. Sa katagal-tagal po na naging alkalde po ang Vice Presidente po, mga kabida. Diba? Tapos may tuturing na ba ito na dahilan para lang po patunayan, mga kabida, na si Vice President Sara Duterte meron pong tendency to inflict violence? Okay? Sabihin po ng prosecution team na kahit na walang basihan, okay, yung kanilang gustong patunayan po, mga kabida, okay, pinatulan na lang po nila dahil nagkulang po sila ng mga witnesses. Okay? Sila pa mismo nagsabi na ang dami daw sila mga ebidensya at saka witnesses po, mga kabida. Pati ito pa, patulan po nila. Tsaka pangalawa, hindi lang po yan, mga kabida. Yung mga actions po, ng Vice Presidente in the past, kahit na po hindi po sakop dun ho sa kanyang action bilang impeachable official po, mga kabida, papatulan pa rin, mga kabida, ng prosecution team. Okay? Hindi man lang sila nag-confine doon ho sa panahon na naging Vice Presidente ito kung si Sara Duterte from 2022 hanggang 2025 po, mga kabida. Okay? Pati yung mga actions niya nung siya pa ay alkalde, siguro most probably baka yung siya po ay estudyante pa po siguro, mga kabida. Yung civilian pa po ang Vice Presidente. Pati yon.
kung meron man po silang makalkal po mga kabida, pati yun, gagamitin din nila, ano, mga kabida. Just to prove na ang Vice Presidente meron pong behavior, ano, mga kabida. May tendency po to inflict violence sa kapwa-tao po, ano, mga kabida, ano po. Okay? So, titingnan natin kung makukuha pa nila si Andres po, ano, mga kabida, ano po. Okay? Bilang testigo. Tsaka, pangalawa, ano naman pong sasabihin po ni Andres? Sasabihin niya na bigla na lang po siyang sinapak. Sasabihin po niya na ganun talaga si Vice Presidente, ano? Okay? Kahit walang dahilan, manapak po, ano? Okay? Yun yung sasabihin po niya doon. Okay? Tsaka pangalawa, madami naman pong nakakita nung nangyari po mga kabida yung pananapak po. Okay? So, yun po, ano, mga kabida. Madami hong natatawa po dito sa ginawa po ng prosecution, ano po. Alright? So, although hindi pa po na-approve ata, no, yung pagpapatawag po mga kabida ng prosecution team dito ho kay Andres, ano. Okay? At most probably tututulan po ito, ano, ng depensa, mga kapitan, ano po. So, abangan po natin 'to, ano, ang susunod na kabanata. At baka naman po meron na naman po silang ipalista ho dito, mga kapitan, na hindi sakop dun ho sa impeachable act ni Vice President Sara Duterte, mga kapida, ano? So, para po sa inyo opinion at pananaw po, ano, please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber po sa akin channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo mga kabida sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.